weird moments na mga napansin ko sa MRT, parang wala. Pero siguro nung holiday kasi, siguro mga 1 week yun. Grabe, pagbalik nung Monday, may pasok na. Grabe, sobrang ang daming nabago sa MRT. Bago na yung ceiling fan, ang lalaki na. Hindi ko alam kung kasama yun sa binago eh. Tapos yung floor sobrang ano ba tawag doon? Makinis, parang sobrang kintab, ganyan. Tapos parang ayaw mong tapakan, pang hotel eh. Tapos yung arrow dun sa platform, dun siya tinatapakan malapit sa pinto, parang nadagdagan ng araw. Yun lang naman napansin ko, no? Pero dun sa nakalagay dun sa loob ng bagon ng train, syempre, priority pa din yung buntis, yung matanda, yung PWD, tapos yung may mga kasamang bata. Dapat ilagay din dun yung taong pagod. Kasi syempre pagod siya eh. Kung ano man siya, lalaki, babae, matanda, di ba? Basta pagod, lalaking pagod, yan. O batang pagod. Pag alam mong mukha siyang pagod, paupuin mo. Di ba? Tumayo ka, paupuin mo siya. Kasi pagod eh. Malay mo, grabe yung trabaho niya, di ba? Kawawa naman kasi yung ganun. Discrimination din yun sa mga taong pagod eh. Isipin mo yung matanda, pinaupo mo. Hindi naman pagod. Pero matanda, kaya pinaupo, no? Pagod na sa buhay, di ba? Pero yung buntis, pwede, paupuin mo kasi may dinadalang tao yan eh. Di ba? Nakakapagod kaya yung ganun. Tapos yung may kasamang bata, paano kung makulit yung bata, di ba? Kaya paupuin nyo na rin. PWD, yan. Paupuin natin yan. Pero yung taong pagod, hindi siya matanda, hindi siya buntis, wala siyang kasamang bata, hindi siya PWD, pero mukha siyang pagod, paupuin natin. Ngayon, paano natin malalaman kung pagod yung tao, no? Alam niyo paano malalaman kung pagod yung tao? Tanungin mo. Tanungin mo kasi hindi siya nakikita eh. Kasi may mga taong kinikimkim lang, tinatago lang yung pagod niya pero mukha siyang pagod, no? So pag may nakakita kang ganun, mukhang pagod, tanungin mo. O kaya isa-isahin mo na lang para sure, diba? Sir, pagod ka ba? Ganyan. Ma'am, pagod ba kayo? Pag tinanong ko bakit, sabi mo, sige po, upo na po kayo. Wag mo nang hintayin sumagot siguro kasi baka nahihiya, no? Pag feeling mo talaga pagod siya, paupuin mo na lang. Mukhang pagod eh. You know? Paano pa ba? O kaya, siguro, may upuan doon para sa mga taong pagod, no? Kasi grabe rin kasi mga trabahong iba eh. Yung maraming binubuhat, mabibigat yung binubuhat. Tapos, uuwi ng hapon. Pagod na pagod, diba? Dapat may upuan para sa mga taong pagod. Yun siguro yung idagdag sa MRT. Kasi, unfair, alam mo yan. Tao rin sila eh. Buti hindi ganun yung trabaho ko. Office lang kasi ako pero nakapagod din sa utak. Pero yung magtrabaho ka sa isang pagawaan sa factory, nagbubuhat ka ng mga mabibigat. Tapos pagdating mo sa MRT, wala ka maupuan.
nakatayo ka, hindi mo mahawakan yung handrails kasi wala nang espasyo. Kumbaga naka nakasalalay ka na lang doon sa paa mo. Ang hirap ng ganun, no? Ang hirap ng mafe-feel nila yung hirap ng buhay. Kaya siguro magkaroon ng upuan sa MRT para sa mga taong pagod. Hindi ako nagpapatawa, para to talaga sa naisip ko lang to. Ang hirap kasi ng ganun eh. Yung pagod na pagod ka, 'di ba? Wala na akong masabi pero tuloy-tuloy pa rin ako, parang flip-top lang to eh. Ano pa ba? Kayo guys, baka may madagdag kayo dyan, no? Ano yung pwedeng idagdag sa MRT? Kasi, total, madami na silang binabago ngayon. Baka isama na rin yung ganun. Yung mga linya para sa mga taong pagod. O linya para sa mga bagong gising lang, pero nagmamadali. Linya para sa mga chill lang, yung medyo maaga pa naman, hindi pa sila late. Dapat may mga ganong line para at least makita natin kung sino yung mga dapat papasukin muna, no? Yung mga hindi nagmamadali, upo muna sa likod. Alam mo, sa platform dapat may upuan talaga dyan para pwedeng tumambay muna, di ba? Chill lang sila. Lagyan nyo ng vending machine, di ba? Kain muna sila dyan habang maaga pa naman, para yung mga nagmamadali talaga mauna. O kaya yung mga taong pagod makapasok agad, may upuan, di ba? Kung merong bagon para sa mga babae, dapat may bagon din para sa mga nagmamadali. Sama-sama sila dun. O kaya may mga bagon na para sa mga pagod. Ganun may bagon para sa mga may chicks, di ba? May kasamang chicks pero ayaw mahuli ng ibang jowa nila. So dapat may bagon din para dun, para hindi sila makita na cover yung bagon. Tapos may free face mask para di sila makilala. Siguro ganun na lang talaga yung yung gawin natin para at least ma-feel ng lahat na priority sila. Feel na walang discrimination kasi iba na panahon ngayon. Madami ng woke. Di ko alam kung paano ako makakonect to, pero para wala nang magreklamo, no? Na bakit sila ganyan, may bagon, may priority lane. Kami mga taong pagod, wala. Kami mga nagmamadali, walang bagon. Kami mga chill lang, wala kaming matambayan. Bayad na kami, nakapasok na kami, pero chill pa rin Maaga pa yung pasok namin, pero kailangan na namin umalis sa bahay kasi ang ingay Dapat may mga ganun, no? Ano pa napansin ko sa MRT? Nawala na yung mga tindahan sa MRT. Wala na yung siomai rice. Parang nawala lahat, no? Ano kayang balak ng gobyerno? Sila yung magtitinda doon? Saan na kaya napunta yung mga nagtitinda? Dapat may mga bagon din para sa mga nagtitinde. Di ba? Pare, gutom na gutom ka. Tapos, doon ka pumila sa bagon kung saan may pagkain, may nagtitinda, no? So, habang pagpasok mo doon sa bagon, hahanapin mo na yung tindahan kung saan ka bibili ng di ba? Pwede rin yung ganun no? May restaurant sa loob ng bagon. May siomai rice, may french fries, fish balls, di ba? Fresh milk, Slurpee, ano pa ba?
may mga shake, di ba? Avocado shake, mango shake. Dapat may mga ganun para at least yung mga chill lang, doon muna sila pipila sa sa platform kung saan hihinto yung bagon na may mga tindang pagkain. Yun lang naman siguro yung para medyo baguhin na natin yung nakalakihan na natin kasi iba na buhay ngayon. Marami ng snowflake. Yun lang muna siguro